lalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Faki Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga balita para sa linggong ito, Grand Kapitolyo para sa mamamayan, tampok na gawain sa Nobyembre 15. Masinop na paggamit ng pondo, direksyon ngayon ng Administrasyong Umali. Pakikiisa ng bawat mamamayan sa kampanya kontra kriminalidad, hiniling ni Governor Umali. At konstruksyon ng batasang panlalawigan, patapos na. Sa detalye ng ating mga balita, bilang isa sa mga pinakatampok sa pagdiriwang ng 61st Founding Anniversary ng Oriental Mindoro ngayong Nobyembre 15 na may temang sa patuloy na pag-asenso, magkaisa Mindoreño. Isasagawa ang Grand Kapitolyo para sa mamamayan sa JJ Ledo Gym sa lungsod ng Calapan. May balita si Ana Marie Reyes. Ang selebrasyon ay sisimulan sa isang misang pasasalamat sa Santo Niño Cathedral na kaagad nasusundan ng isang paradang tatahak sa mga pangunahing kalsada sa syudad at tutungo sa Lemnahis Grandstand para sa isang programa. Dito ay magbibigay ng mensahe ang mga opisyal ng lalawigan sa pangunguna ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at Vice Governor Yumerlito A. Dolor. Sa programa, ipagkakaloob ang ilang mga tulong mula sa ilang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Certificate of Land Ownership Award at patent title sa may 1,000 beneficiaries, 100 units ng motor engine para sa mga bangka, planting materials, fingerlings at suportang pinansyal sa ilang mga samahan. Ayon kay Executive Assistant Dr. Marfeo E. Marasigan, pagkatapos ng programa sa Lemnahis Grandstand, kaagad nabubuksan ang medical, dental at ophthalmology mission at iba pang aktibidad sa regular na KPSM serbisyo ora mismo. Bukod dito, may cataract extraction sa November 13 to 15 at cleft, lip and palate operation sa November 17 to 19 sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Sa mga interesado, makipag-ugnayan sa inyong mga municipal health officers. Kasunod ding ilulunsad ang Provincial Livelihood and Job Fair sa Governor Alfonso L. Umali Sr. Gymnasium na lalahukan ng maraming overseas at local employment companies, bukod pa ang libreng livelihood trainings para sa oportunidad sa trabaho at dagdag kabuhayan ng mga Mindoreño. Bukod dito, magbibigay rin ng serbisyo ang mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang SSS, PhilHealth, GSIS, PIDEA, DTI, DNR, LRA, DAR, NFA, TESDA, DOLE, DOST, BIFAR, CDA, PNP at mga tanggapan sa pamahalaang panlalawigan. Ang maimaksilisa ang pondo ng pamahalaang panlalawigan sa mga proyektong pambarangay. Ang ngayon binibigyan din ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa personal niyang pag-ikot sa mga barangay. Narito ang report ni Ruby De Castro. Kabilang sa inikot ni Governor Umali ng mga barangay upang pangunahan na rin ang pagpapasinaya ng may 6 na namang ipinakongkretong daan sa mga barangay ng Ebanghelista, Mitulsa, Mulawin, Panikian, Santa Maria, at Tapitong. Maliban dito, pinasanayaan din ang pagbubukas ng proyektong solar dryer upang magamit ng may 89 na mga magsasakang benepisyaryo nito sa sitio Lower Bayog, Barangay Ebanghelista. Dito, pinangunahan ni Governor Umali ang simbolikong paggamit ng naturang proyekto sa pamamagitan ng paglalatag ng bilaring palay. Sa Barangay Mulawin, pinulong ng gobernador ang mga kasapi ng Likhaka, Rural Improvement Club at 4Ps. Kinilala nito ang maayos na daloy ng programa sa Likhaka at hinikayat ang mga itong ipagpatuloy ang maayos na pagbabalik ng mga ito ng ipinahiram na puhunan ng pamahalaang panlalawigan para sa mas mataas pang halaga na maaaring ipagkaloob sa kanila sa susunod na marinilsa ng mga ito ng tulong puhunan. 18 barangayan. Lahat kami nagtulong ng bawat isa. Ang kaganda, pinailot po namin ito. Alam nyo, ang nakakatuwa rito, napakaganda ho kasi ngayon nagkaroon ng funding. Hindi lang yung mga taong barangay, manapay pati Kapitolyo. Kaya ngayon, ang pagpapa-implementa namin ng proyekto, ganun na ang ginagawa namin. Sama. Bakit? Kasi kayo, bilang mga mamamayan, nagkakaroon kayo ng ownership. Natutuwa kayo kasi meron kayong bahagi doon sa mga gawain. At dahil doon, minamahal niyo ang proyekto. Samantala, bagamat
ang pangangalaga sa kapayapaan at katahimikan ay ang pangunahing responsibilidad ng kapulisan, ang lahat naman ay may papel na dapat gampanan upang umambag sa pagpapanatili nito. Narito ang report. Dito sumentro ang layunin ng ipinatawag na press conference ni Governor Alfonso V. Umali Jr. noong Nobyembre 3 upang agad na umaksyon sa mga napaulat na mga insidente ng pagpatay sa mga bayan sa timog na bahagi ng lalawigan. Sa press con, pinatawag ang lahat ng Chief of Police ng bawat bayan sa lalawigan. Sa pagpapatawag naman niya sa mga punong bayan, tumugon si Socorro Mayor Rolando Ariola, Baco Mayor Graciano de la Chica at Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr. Sa iba't ibang katanungang ipinukol ng mga kasapi ng media hinggil sa mga unsolved cases na nangyari sa mga bayan ng Pinamalayan, Bansud, Bungabong at Rojas, iniulat ni PD Alcañeses ang kalamangan naging aksyon bilang pagsunod na rin sa order ni Governor Umali na kumilos para sa mas mabilis na pagresolba ng mga napaulat na krimen sa mga nabanggit na bayan. Kabilang sa mga akbang na isinagawa ngayon ng kapulisan ang pagkakaroon ng Police Integrated Patrolling System kung saan may mga nahuhuli na silang hindi mga rehistradong motor na pumapasok sa mga barangay. Ang pagbuo ng Special Investigation Task Force na nakatutok sa mga katulad na kaso ng pagpatay kung saan unang naresolba nito ang pagkatukla sa naging utak ng pagpatay kay Kapitan Butyong ng Barangay Nag-Iba ng lungsod ng Calapan at ang pagpapalakas ng hanay ng mga barangay tanod at pagkakaroon ng hotline para sa mga nais tumulong sa pagresolba ng mga katulad na kaso. Naglunsad ang pamahalaang palalawigan ng dalawang bagong sistema sa programa ng Segurong Pangkalusugan o ang Health Insurance Program upang tiyakin ng Administrasyong Umali na higit na pakikinabangan ng mas maraming bilang ng mamamayang Mindoreño ang programang ito ng pamahalaan. May report si Ana Marie Reyes. Ayon kay Provincial Health Insurance Program Manager Hernani C. Dicena, sinimulan na ang proseso para sa Provincial Health Insurance Information System o isang computerized database na naglalaman ng lahat ng kailangang impormasyon sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth program sa buong lalawigan. Katulong ang Management Information System sa Kapitolyo, ang database ay sinimulang gawin noong Setyembre at sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang proseso upang kumpletuhin ang datos para sa lahat ng barangay sa lalawigan. Ipinaliwanag ni Binibining Dicena na isinulong ni Governor Umali ang bagong sistema upang matukoy ang tamang bilang ng benepisyaryo sa isang barangay at tiyaking maiiwasan ang duplikasyon ng membership ng mga ito sa PhilHealth na kaloob ng national government at sa health insurance na programa ng mga pamahalaang lokal. Isa sa mga purpose nito ay kasi may ongoing review tayo ngayon. Doon sa review natin, nakikita natin talaga mayroong mga kailangan ng i-address sa listahan. Say, doble-doble. Mag-asawa sila na pareho silang member. Pag minsan, may isang member or head of the family na 2 beses na cover ng PhilHealth. May 2 siyang team member. Dito, makikita siya. Ngayon, yung doble-doble natin, kasi meron tayong national, 2 na yung batches ng national, and then yung atin ay solo at saka yung formerly counterparty. Ito ay makikita din dito. Makikita din siya dito. So, ang tendency natin, kapag tinitingnan mo yan ng ganun, may tendency tayo or aalisin na natin siya para naman ma-replace yung mga ilan pa na hindi pa nakocover ng PhilHealth. Kasabay ng sistemang ito, kasalukuyan ding sinasagawa hanggang sa pinakaliblib ng mga barangay ang Segurong Pangkalusugan Survey upang pagkunan ng karagdagang impormasyon ng computerized database. Ayon kay Binibining Dicena, katuwang naman ng Kapitolyo sa survey na ito ang mga pamahalaang bayan sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Health Office, Kapitan ng Barangay at Chairman ng Committee on Health, Barangay Nutrition Scholars at Barangay Health Workers. Ang survey form ay naglalaman ng mga importanteng impormasyon kabilang ang pangalan ng miyembro sa bawat pamilya at anong uri ng membership nito, hanap buhay, bilang ng dependents, membership sa ibang health maintenance organization at iba pa. Sinabi rin ni Binibining Dicena na parang maiwasan ang kalituhan at pag-isahin ang validity dates ng PhilHealth, simula sa 2012 ang lahat ng cards ng Kapitolyo ay valid simula Enero hanggang Disyembre. Idinagdag din niya na sa kasalukuyan, sinagot na ng pamunuan ni Governor Umali ang PhilHealth Insurance na dati-rati ay may counterpart sa mga munisipyo.